isira kay Speaker Martin. Biruin mo may kaso daw. Hindi nga pinadalhan ng sumon. Hindi nga siya inano na, ikaw ganito ka ganyan. My God! Samantalang si Kibuloy nga most wanted ng FBI, pero pinagtatanggol ni Sara Duterte. Take note ha, si Kibuloy most wanted ng FBI. Talagang wanted, inilalagay ng mga mukha niya kung saan-saan Pero pinagtatanggol ni Sara. Pero si Speaker Martin na wala naman talagang kaso, ginagawan-gawan niya ng kaso. O diba? Kasi nga takot na takot. Takot na takot Sa totoo lang, dahil alam niya na malakas talaga si Speaker Martin Romualdez. Yun talaga ang katotohanan. Diba? So, tingnan pa natin to. Okay. Romualdez has a speakership in the bag, says another ex-House leader. Yeah. Another ranking salon from the previous Congress believes that late 1st District Representative Martin Romualdez already has the 20th Congress speakership in the bag. Our support for Congressman Martin Romualdez to be the next Speaker of the House remains strong as ever. Tingog Party List Representative Jude Asidre said in a press conference Wednesday, July 2. Yan. So, mga kaibigan, halos lahat po ng mga kongresista, ilan sila? Ernesto Ernix Dionisio, both former assistant majority leaders have earlier bared that 287 out of the 317 House members in the 20th Congress have signified their support for Romualdez. Grabe 317 tapos 287 ang sumusuporta kay Speaker bilang Speaker of the House ulit. Ang dami. Diba? Mga kaibigan, ilan lang yung hindi sumuporta. Sige nga, ano nyo yan, Dali, Okay. Tingnan natin. 317 minus 287. 30 lang. 30 lang ang hindi sumuporta sa kanya. 30 only. Biruin mo ha. 287 ang sumuporta kay Speaker. 30 lang ang umayaw. So, ibig sabihin, si Speaker Martin Romualdez pa rin ang Speaker of the House. Kasi nga, 287 ang sumuporta sa kanya, 30 lang ang ayaw. Siguro yung 30 na yan, baka 10 kay Albi, 10 kay Ducasco, 10 din siguro kay Toby Tiangco, Tigsa 10 sila. Kay Speaker Martin, 287. Wala na, si Speaker Martin na ulit ang Speaker of the House. Ganon talaga mga kaibigan. Kapag magaling ka na Speaker, ikaw talaga palagi ang hahanapin at ikaw talaga palagi ang gustong ihalal. Kasi magaling nga si Speaker Martin Romualdez. Diba? Yun mga kaibigan, Yun. Sandali. Wet. Okay. So, sandali. Basa muna tayo. Sabi niya, daming, sabi ni Radito Sutare, daming ing-ing sa comments, ma'am. Mga DDS yan. Mga, mga nag-aabang yan sa akin. Antonio Elena Likay, mag-enjoy lang si BP Sara
na manira, di bale permado na warrant of arrest from ICC. Oo nga no? Sabi nga po, balita ko nga no, permado na daw yung warrant of arrest. Pero hindi ko alam kung how true, no? At ayoko pang alamin. Yan. Ayoko pa siyang alamin. Hindi ko pa alam kung totoo ba talaga, no? Sabi ni Willie Zalde, kahit nga senador, di mananalo si Tambaloslos, tapos sabihin mo takot si Sara. Walang katapat si Sara sa 2028. Kung sa tribo lang basihan, 54%, mga Bisaya, so talo na sa survey, nalagapak si Tambaloslos. Sabi niya ha, hello, si Speaker Martin, pag tumakbo yan as senador, tiyak mananalo yan kasi napakagaling. Hindi siya nanalo nung 2016 nung tumakbo siya sa senator kasi talagang hindi pa naman talaga siya kilala noon. Kahit nga ako hindi ko pa siya masyadong kilala noon eh. Basta naririnig ko lang Martin Romualdez pero hindi ko pa talaga siya masyadong kilala. Lalo naman si Sara, lalong hindi ko kilala. Diba? So, yun, no? Pero ngayon, kung tatakbo si Speaker Martin, senator, sigurado yan, mananalo yan. Kung presidente, tapos kalaban si Sara, panalo na si Speaker kasi wala nang magkakagustong bumoto kay Sara kasi kitang-kita na mga gagawa niya eh. Biruin mo. Sino ba naman ang magkakagusto na magkaroon tayo ng presidente na palamura, palingkera, na ipinagmamalaki pa niya na kaya kong makipagsuntukan sa kanal, kaya kong makipag-away sa kanal. Pinagmalaki pa niya na kaya daw niya makipag-away sa kanal. Palingkera. Tapos, kita niyo naman, pinagmalaki pa niya na kaya niyang kumausap ng killer, assassin, magpa-tsugi ng Pangulo ng Pilipinas, First Lady, ng Speaker. Sino bang magkakagusto na ganyan ang Pangulo? Walang magkakagusto. Walang matinong Pilipino na magkakagusto na magkaroon tayo ng ganyang klaseng Pangulo ng Pilipinas. At lalong hindi magugustuhan ng mga tao na iboto si Sara dahil kita niyo naman ayaw niya ng accountability. Ayaw niya na siya ay sasagot sa mga katanungan ng tao. Wala siyang accountability. Ang gusto niya, gagastos lang siya ng gagastos, pagkatapos wag mo siyang tatanungin kung saan niya dinala ang pera. So, sa tingin niyo mananalo yung ganyang klaseng politiko? Hindi yan mananalo kasi ang mga tao ngayon ay mulat na sa katotohanan. Kita niyo nga, di ba? Tingnan niyo, Robin Padilla. Anong nangyari? Nanalo doon yan. Nanalo si Robin noon. Kasi nga, dahil pumasok siya sa unity team. Nag-ano siya nagkunwari, no? Nag-unity team. Pagkatapos, ano pa? Itong eleksyon na to, may tumakbong artista. Ano ba yung Budots? Bong Revilla. Hindi na nanalo. Bakit? Dahil kay Robin. Willie Revillame. Hindi na nanalo. Dahil kay Robin. Kasi nakita na ng mga tao na ganito pala kapag merong artista dito. GB Bondok. Hindi nanalo. Robin Padilla Nakita na ng mga tao, si Robin Padilla ang sumira sa mga artista. Sasabihin ng iba dyan, bakit si Lito Lapid? Si Lito Lapid naman matagal na yan si Lito Lapid na nasa politika. Hindi na yan talaga masyadong pumapasok sa mga pelikula. Hindi katulad kina Bong Revilla. Diba? So, eto, si Robin Padilla, sinira niya ang mga artista. Kaya, ang mga tao ngayon ay ayaw na
ng mga artista. Kasi alam na ng mga tao na ganyan pala kapag artista ang senador. At yan si Robin, pag tumakbo ulit yan, hindi na mananalo yan. Last term, first and last term na lang yan. Kung ano-anong pinagagawa sa Senado. Hindi na yan mananalo. Sabi ng Butike, oo daw. Pati Butike, take note, pati Butike, sabi oo daw. Sumagot. Di ba? So, yan mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, siya pa rin talaga ang magiging speaker. 287 of 317 members of 20th Congress support Romualdez as House Speaker. Wala na silang laban kay Speaker. Talagang si Speaker Martin ang mananalo. Manila, a total of 287 of the 317 House members in the incoming 20th Congress have expressed support for Representative Martin Romualdez to retain his post as House Speaker, according to House Assistant Majority Leader Representative Ernesto Dionisio. Parang given this number, Dionisio doubts a contender could beat Romualdez to speakership race next Congress. Parang malabo, ma'am. I think the leadership of House Speaker Martin Romualdez kasi it's supported really by the majority of the present and incoming members of the House, he said. No? Anybody can actually run for the speaker, but the question is whether that person or the Congress member has the number to secure the position. We have already secured 280 plus signatures supporting Speaker Martin Romualdez to be our speaker in the 20th Congress. Diba? So wala na mga kaibigan, no? Kaya yan ang reason kung bakit si Sara Duterte ay takot na takot kay Speaker Martin Romualdez. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, mga kaibigan, kasi alam niya na tatalunin talaga siya, si Speaker. Tatalunin talaga siya ni Speaker Martin Romualdez. Kaya napakaaga niyang sinisira kasi ayaw ni Sara na tumakbo si Speaker. Kita mo yung mga yung kanyang mga video, sinasabi niya, may ambisyon daw si Speaker na tumakbo. Hello, kung sakaling totoo na may ambisyon, anong problema mo? Kung sakaling totoo may ambisyon si Speaker na tumakbo, anong problema mo? Maganda credential niyan. Walang walang impeachment yan. Walang kaso yan sa mga confidential funds. Walang history yan ng merong sinasabi na ghost employees. Wala, nakatulad ni Sara. Walang history yan na merong ninakaw. Walang history yan na merong mga pinatay. Maganda ang background yan. At siya ay overqualified. So, ano ang kinatatakot? Anong kinatatakot ni Sara? Kasi nga, si Sara Duterte po ang merong ambisyon at atat na maging Pangulo ng Pilipinas. Kaya po siya ay galit na galit kay Speaker Martin kasi gusto po niya wala siyang kalaban. Gusto po ni Sara wala siyang kalaban. Ayaw po niya ng may kalaban kasi alam niya na kapag nakalaban niya si Speaker Martin Romualdez, hindi talaga siya yung boto. Kasi mga kaibigan, ang boboto kay Speaker Martin ay mga loyalista, Marcos supporter, at mga Marcos loyalist. Yan ang boboto kay Speaker Martin. Kapag tumakbo yan sa pagkapangulo, syempre, sino pa bang iboboto namin? Hindi siya, kasi siya yung pinsan ni PBBM na number 1 na supporter ni PBBM na naging dahilan kung bakit successful yung mga programa ni PBBM, lalo na yung mga pro-poor na proyekto ni PBBM, katulad na lang ng 20 pesos na bigas. Si Speaker Martin ang talagang nag-suporta.
Kasi kung hindi yan susuportahan ni Speaker Martin, hindi magtatagumpay ang 20 pesos na bigas. Walang budget. Hindi maglalabas ng budget. Pero sinuportahan niya. Ang Kongreso naglabas ng budget para dyan. Para magkaroon ng 20 pesos na bigas. Yan yun. Oh. Diba? Takot na takot talaga ang mga DDS kay Speaker Martin. Kaya kita mo, pag merong, pansinin nyo to guys. Pag si Speaker Martin may post, kuyog sila niyan. Sisirain nila yun. Kuyog sila. Oh. Ganyan ginagawa nila. Kasi nga gusto nila masira si Speaker. Pero, etong sasabihin ko sa inyo saan ka nakakita ng puno na walang bunga tapos binabato? Di ba ang sabi? Ang punong hitik sa bunga, binabato. Kaya yung nga binabato si Speaker kasi hitik na hitik siya sa bunga. Kaya nyo nga siya sinisiraan kasi hitik na hitik siya sa bunga at nai-insecure kayo. Si Sara Duterte nai-insecure kaya gabi ang paninira niya kay Speaker. Nai-insecure siya. Ang puno ng hitik sa bunga, pinupukol. Oh, yan yun. Saan ka nakakita na puno na ni walang bunga pagkatapos pupukulin mo? Wala. Ang mga puno na pinupukol, binabato yung mga hitik sa bunga. Kasi nga, para malaglag yung mga bunga. Yan si Speaker Martin Romualdez, hitik na hitik sa bunga. Kaya binabato ninyo. Make sense? I am making sense, mga kababayan? Sabi ko sa inyo Yun. Kaya, tandaan nyo. Itong sinasabi ko, balikan ninyo ako. Pag hindi ito nangyari, balikan niyo ako sa 2028. Kapag naglaban, talaga, halimbawa, dalawa lang maglaban, Speaker Martin, si Sara Duterte, taob yan. Taob si Sara Duterte nyo. Patataobin yan ni Speaker Martin. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Si Sara Duterte mayabang, di ba? Feeling akala niya siya ang mananalo. Pero patataubin siya ni Speaker Martin. Ibabagsak siya ng Diyos dahil sa kanyang kayabangan. Dahil akala niya magaling siya, akala niya siya ay malakas, akala niya marami siyang supporter, pero isinusuka na siya ng taong bayan. Majority nga ng mga Pilipino gusto impeachment Alam niyo ba yun? Majority ng mga Pilipino gustong ma-impeach si Sara Duterte. Alam niyo ba yun? Kayo lang naman ang ayaw ma-impeach si Sara Duterte. Kayo lang naman ng mga DDS ang ayaw niyo ma-impeach si Sara Duterte. Dahil ayaw niyo na lumabas yung mga baho niya. Diba? Kasi alam niyo na may tinatago. Alam niyo naman yan Alam niyo na may tinatago si Sara. Kaya nga tinutulungan niyo Tinutulungan niyo para hindi na matuloy ang impeachment. Pero kahit anong gawin ninyo, tuloy na tuloy pa rin ang impeachment. Di ba? Kahit anong gawin niyo, wala kayong magagawa dahil tuloy na tuloy pa rin ang impeachment. Yan ang katotohanan. Pag-sure. Pag-sure kayo dyan, mga DDS, di ba? Sure talaga ako na mananalo si Speaker Martin Romualdez kung ang kakalabanin ay si Sara. Dahil wala nang may gusto kay Sara Duterte, kundi kayo na lang ng mga DDS na iilan lang kayo. Diba? Buti kung marami kayo, buti kung majority kayo, hindi naman. So, sabi pa dito, kapag buo at matibay ang suporta sa speaker, nagiging maayos ang pagtakbo at mababawasan ng malaki ang mga ingay at panggugulo sa loob
mismo ng Congress. At ang resulta, mas maayos na trabaho ng mga kongresista. No, kita niyo, di ba? United Congress tayo. 19 Congress is a United Congress. Kapag merong mga dapat may ipasa, pag may mga bill na dapat ipasa, napapasa ka agad. Ang galing ng ating speaker. Hindi katulad sa Senado na ang bagal nila. Parang hindi sila nagtatrabaho, napakabagal nila. Samantalang sa Kongreso, halos bago sila nung nagbakasyon, halos 100% na ipasa yung mga legislative agenda ng Pangulo. Diba? Oh. Kaya, yan mga kaibigan, no? Marami pa rin, majority pa rin ng mga kongresista ay gusto pa rin si Speaker Martin Romualdez ang mamuno, no? Bilang Speaker of the House. Dahil, syempre, magaling si Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi siya gustong palitan. Ayaw ng mga kongresista na palitan si Speaker dahil siya ay magaling na Speaker. Diba? Yun lang yun, guys, no? Okay. Okay. Sa ilalim ng liderato ni House Speaker Romualdez, sobrang tumaas ang level of performance, especially sa pag-usad ng LEDAC at iba pang priority ng Malacanang. Ayan. Yes, so guys, no? Tama yun. Na napapasa ang mga batas, mga LEDAC, no? House poised to finish strong in 19th Congress targets 100% approval of LEDAC priority bills. Yan. So, grabe ang dami The 28 LEDAC priority measures slated for approval before the conclusion of the 19th Congress are as follows. So ito yun guys, ng 2024 ito, no? Ito yung natapos ng Kongreso, no, sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. 28 LEDAC agenda, no? Na ipasa nila. Okay, tingnan natin ano ba to. Amendments of the Government Procurement Reform A Republic Act RA 12009, Anti-Financial Accounts Scamming, amendments of the Anti-Agricultural Smuggling Act, VAT on Digital Transactions, Self-Reliant Defense Posture, Academic Recovery and Accessible Learning Program, Enterprise-Based Education Training, Philippine Maritime Zones, Low Archipelagic Z-Lanes, Create More RA, amendments to the Rice Tarification Law. Ang dami guys, no? So hindi ko nababasahin. Sobrang dami. 28 LEDAC agenda. Tapos, meron pang mga enacted into law. Ilan ito? 30... grabe, ang dami. Wow, umabot ng 64. Mga kaibigan, ganito karami ang naipasa, no? Ng Kongreso. Mga kaibigan, no? Ang dami. Enacted into law, 28. Mga kaibigan, 28 LEDAC agenda yon. Tapos yung meron pang ilan to? 64. Grabe. We work tirelessly to ensure the passage of laws that directly impact the lives of Filipino. Instructed by President Marcos, Speaker Romualdez said, our goal remains to finish strong by passing the remaining measures to achieve 100% approval of all LEDAC priority bills. Grabe, no? So, si Speaker Martin Romualdez, grabe talaga mga kaibigan, pagtrabaho talaga. Kumbaga walang talagang seryoso, trabaho talaga. Pag sinabi ng Pangulo, no, ito, in-instruct siya ng Pangulo na
ito kailangan gawin. Kita mo, 100%. Natapos sila mga kaibigan, 100%. Mga kaibigan, yung lahat ng mga LEDAC priority bills. Yan po ang Speaker of the House natin, Speaker Martin Romualdez. Magaling, no? Kaya talagang wala po sa kanyang papalit. Hanggang 2028, walang papalit sa kanya dahil magaling po talaga si Speaker Martin. At si Speaker Martin po ang number 1 na supporter ng ating Pangulo sa lahat po ng mga programa, lalong-lalo na mga pro-poor na mga programa ng ating Pangulo. At si Speaker Martin Romualdez din po ang first line of defense, ang kanyang shield sa mga destabilization plot na inihahain ng kabilang kubul ni Sara Duterte. Diba? Anong nangyari? Dahil kay Speaker Martin, yung tatlo na pinaplano nila sa House of the Representatives na pabagsakin si Speaker Martin at i-install si Gloria Macapagal Arroyo as Speaker of the House para nang sa ganoon ay magawan nila si PBBM ng gawa-gawang impeachment case, gawa-gawang mga kaso, pagkatapos patatalsikin nila o lalagay na nila si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas. Pero dahil sa strong leader si Speaker Martin Romualdez, yung mga kongresista mismo lumalapit kay Speaker Martin at sila po mismo ang nagsumbong na sila daw ay kinakausap ni Aling Maliit para sumali sa kanya at pabagsakin si Speaker Martin. So ano nangyari? Si Aling Maliit ay demoted. Pangalawa, hindi pa siya nasatisfy. Mga kaibigan, nag-attempt na naman na pabagsakin uli si Speaker. Kasi nga, gustong-gusto nilang maging presidente si Sara. Kailangan mapalitan si Speaker, kailangan bumagsak si Speaker. Kailangan si Speaker Martin. Kailangan si Gloria ang maging Speaker. Kasi kapag siya na ang Speaker, yan na, gagawa na nila ngayon ng mga gawa-gawang kaso si PBBM, gawa-gawang impeachment case kay PBBM. At pagkatapos, dahil sila na ang nasa Kongreso at hawak na nila yan, hawak din na rin nila ang Senado, so madali na ang impeachment ni PBBM. At si PBBM ay mapapalitan ni Sara Duterte. Yan yun mga kaibigan. Pero dahil ang ating speaker ay very strong, at ang mga kongresista, majority, ay gusto siya. Kaya sa pangalawang pagkakataon na nag-attempt si Gloria, kinausap na naman nila si Speaker. At nagsumbong na naman sila kay Speaker na ganito daw, kinakausap daw sila na sumali daw sa kanyang picket para pabagsakin si Speaker. Ano nangyari? Diba nung una, demoted lang si Gloria? Anong nangyari? Pangalawang attempt, tinanggal na siya. Wala na siyang katungkulan. Tinanggal na siya. Sa pagiging deputy speaker, wala na. Tinanggal na talaga siya. May pangatlong attempt pa. Hindi pa na-satisfy si Aling Maliit eh. Kasi kailangan mangyari na mapalitan si PBBM. Kasi kailangan nilang i-install si Sara Duterte. Tapos, siyempre, mapapalitan si PBBM. Makakaupo si Sara, 4 na taon. Pagkatapos, sa 2028, pwede na naman si Sara ang tumakbo. Ang plano nila, 10 taon si Sara mamumuno. Gagayahin ang nangyari noon kay ERAP. Si Gloria Macapagal Arroyo, 10 taon na muno. Yan ang gusto nilang mangyari kay Sara. Kaso hindi nga mangyari kasi nga si Speaker magaling.
At yung mga kongresista, kumakampi kay Speaker. Magaling, pagkatapos mabuting tao.